Sabi ni Senator Risa Ontiveros, wala. Wala po siyang insertion. Ano po sabi ni Senator Risa Ontiveros? Wala po akong bycam insertions. Makinig kayong mabuti ha. Sana makinig kayong mabuti. Especially si Senator Risa Ontiveros o yung kanyang mga taga-suporta o tagahanga at pati na yung opisina ni Senator Risa Ontiveros. At ang sabi po niya, babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. At ay napindot, ay lumabas. Ayan na po mga kababayan. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado. Yan, ito itong iniikutan ko na yan. 3 billion 35 million 800,000. Yan po ay first page pa lang. Alis ka nga muna dyan, first page. Alisin ko lang tong first page na to. Ayan po yung pahina 2. Ako naman hindi naman masyadong bago na sa media. Ako po 33 years na po sa media. Kaya po medyo kahit pa paano, nasasaktan tayo pagka meron tayong sinabi tapos tatawaging fake news, lalo pa at galing sa isang senador. Kaya yung pong reaksyon ni Senator Risa Ontiveros medyo nakakagulat. Bakit ba ganon? Bakit ba ganon? Masama ba yung amendment per se? Hindi po. Ang insertion per se, hindi po. Kaya po, nakakagulat po. Nasasabihin niya pong fake news ang ating pong sinabi o ipinahayag. Ano po ba ang naging umpisa ng lahat ng ito? Nung po kasing Sunday last week, September 28 yata to be exact, meron pong isang senador na nagsabi na meron pong halos lahat ng mga senador ay meron pong insertion. Ito po, ay, hindi pala ikaw, Senator, hindi pala ikaw, sorry, hindi pala kita. Ito pala yon. Ayan, si Senator Ping Lacson. Sabi po ni Senator Ping Lacson, almost all, halos lahat ng senador in the 19th Congress inserted around 100 billion worth of items in the 2025 General Appropriations Act. Ang totoo po nun, kaya siguro minasama ng ibang mga senador itong statement ni Senator Ping Lacson na to, sapagkat ang pinanggagalingan, meron pong mga senador na kumikbak nga mula dun sa project na ginastusan ng insertion. Ano po, yan po yun si Senator Ping Lacson. Yan po yung sabi niya, almost all. Ayan, almost all. Ngayon, meron pong isang senador naman na ang pangalan po ay JB Ejercito, Senator JB Ejercito, na pa-interview sa atin. Nagpa-interview po siya sa atin. Ito po yung mismo nagsabi na almost all senators ang merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Tingin ko all. Huwag din niyang sabing almost all. Tingin ko all. Kasi talaga? Alam niyo, yung insertion hindi po masamayan. Ngayon na lang po napasamayan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may pasay National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya po kami nagbabudget hearings. Sabi na, alisin na muna kita. Alisin muna natin si Senator JB Ejercito. So, yan po ang ating premise ng ating talakayan ngayon. Nag-umpisa po si Senator Ping Lacson, sabi niya, almost all. Ang sabi po ni Senator JB, hindi almost all. All senators ay meron pong insertion. Slash amendment. Ang tawag po kasi sa amendment, insertion. Pampara gumanda, amendment. Pero pag insertion, pareho din. Opo. At gaya po na, uulit-ulitin ko to wala pong masama sa amendment o insertion per se. Ano po, mga kababayan?
Sabi ni Senator Risa Ontiveros, wala. Wala po siyang insertion. Ano po sabi ni Senator Risa Ontiveros? Wala po akong BICAM insertions. Wala saan program fund. Period. Sabi po niyang ganun, mga kababayan. Ayun. Kaya po nagkaroon po kami ng programa ni Combachero, at ang programa po namin ni Combachero ay noong kahapon po sa 2x2, ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ito po yung portion. Sana makinig kayong mabuti, ha. Sana makinig kayong mabuti. Especially si Senator Risa Ontiveros. O yung kanyang mga taga-suporta o tagahanga, at pati na yung opisina ni Senator Risa Ontiveros. Opo. Andito po yung bahagi na aming talakayan ni kumbatserong Jerry Baha. Narito po. Pakinggan po ninyo. Narito po. Parang nawala. Dali lang po, Yun. Ito. Video file. Document. Ayan. Most recent. Yeah. Na ito, Senator Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala Kumbatsero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, Kumbatsero? Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman yan, Kumbatsero. Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may ratification ng Senado? Yung pagkatapos ng yung BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, iraratify. Dalawa silang hindi bumoto Si Senator Risa saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang dalawang opposition. Nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang na flood control Na flood control. Baka iniisip niya hindi, ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka parang ganon. Ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang, yun nga hindi kaya may ibang nagparking din kay Senator Risa? Wala naman siyang garahe. Ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga ba? Senator, makisuyo. Pero hindi natin nilalagyan ng Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control, na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad kaya nga yun yung ating sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion sa flood control. And sa buong budget nasa 3 point ano siya? Mahigit 3 billion, 3.01 billion. 1 billion, no? Patingnan ko na nga para. Sige nga, ikaw na magsabi, Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget. Saan mo ba nakuha yan? Para sa 2025. Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba ito. Risa Ontiveros? 3 billion
3.035 billion. 3 3.035. billion 35 million and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, Kabuuan. yung amendment. Oo, insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion Ay nasa out of the more than 3 billion, 750 million. Ayun. Oo. Pakitanong nga Baka natin. na-parkingan lang siya ng Baka iba nga eh. nailagay sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? May mga ganun eh. Kaya ganun yung ating... Ayun naman. Sana napakinggan nyo, pinlay na namin yung mismong portion na dahilan kung bakit nagwawala itong mga supporters ni Senator Risa Ontiveros. At sana naman yung mga nanonood sa atin ngayon, pinakinggan nyo mabuti. Ano sabi ko doon, kumpatsero, hindi ako makapaniwala. Parang hindi ako makapaniwala kasi naman, paano ka naman maniniwala na may insertion, especially sa flood control, si Senator Risa Ontiveros. Ang tingin natin sa kanya, talagang hindi siya papayag dito. Especially ito ang pinakamainit na usapin ngayon, mga kababayan. Ano po? Oo na, sabi siguro. Oo na, Katunying. Kayo na ang magaling. Baka inimbento nyo lang yan. Eto na. And dito na. Papunta na tayo sa exciting part. Opo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Magkano ba talaga ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Magkano ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Eto po, mga kababayan. Atin pong dali lang po Sesya na kayo at medyo mahina tayo sa ang tawag doon sa yan, recent eto. Yun. Lumabas. Ay, napindot. Ay, lumabas. Ayan na po, mga kababayan. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado. Ano po? Ayan po. Yan po ay ang total po, pag nakita ninyo, mga kababayan, ay andito, nakikita niyo po ba to? Yan, itong iniikutan ko na yan. 3,35,800,000. Tapos andyan po yung mga project. Andyan po yung project. Construction of multipurpose. Ayan po sa Tondo. Construction of multipurpose, District 5, Manila. Construction of road, Barangay Palapad, San Fabian, Pangasinan. Construction of road, Barangay Kasampagan, Laoca. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Ontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Ontiveros to Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Yun po ang tanong ko. Itinatanggi po ba ninyo na ito po ay amendment o insertion ni Senator Risa Ontiveros? Tutuloy natin ang basa. Construction of road, Barangay Aris, Lawak, Pangasinan. Construction of road, Barangay Domingo, Alarcio, Lawak, Pangasinan. Construction of road, Sitio, San Jose, Kakandongan, Natividad, Pangasinan. Construction of multipurpose building, Teen Center, San Fernando, La Union. Ayan po yung presyo. Ayan 20 million to. Construction of Barangay Hall, Barangay Buanta, Bawang. Mga magagandang proyekto po ito mga kababayan. Ako naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya, at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung in-implement ng tama yung proyekto. Ano ba problema doon? Atuloy natin. Construction of Barangay Hall, Barangay Bawanta, La Union. Construction of City Pavilion for 1 Bonuan, Dagupan City, Pangasinan. Phase 3, 30 million. Construction of Multipurpose Building, Agri-Aqua Building. Ang gaganda po nitong project na to.
into training center, Lingayen, Pangasinan, 25 million. Construction of multipurpose building, training center, Barangay Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan, 20 million. Construction of Obensaban Road at Barangay Gubkok, Tabuk, Kalinga, 25 million. Construction of road, Barangay Kabarutan, Kawayan, Isabela, 10 million. Concreting of road, Barangay Babaran, Itiaga, Isabela, 10 million. Construction of road, Barangay Garit Sur, Itiaga, Isabela, 10 million. Ito, flood control tong susunod. Construction of Sinili Flood Control Structure Section 3 at Barangay Sinili, Santiago City, Isabela, 100 million. O, yan po ay first page pa lang. Alis ka nga muna dyan, first page. Alisin ko lang tong first page na to. First page. Page 1. Aalisin ko na po muna ha. Okay, aalisin ko po muna mga kababayan. Itong remove. Ni-remove ko na. Alisin ko na. Remove from studio. So, page 1. Uulitin ko lang. Kung meron pong mga ganitong proyekto, malamang inilapit yan ng local government units, malamang inilapit din yan ng baka ng congressman mismo dahil kulang yung kanyang allocation, baka lumapit sa opisina ni senator para maisingit po ito. Maisingit. Ano masama doon? Ano masama po doon mga kababayan kung meron siyang insertion? Wala pong masama sa insertion. Kaya nagtataka ako, ba't nyo tinawag na fake news yun? Tama na, sabi nga nung iba kaya nga kita, senador, gusto ko meron kang maipapagawang proyekto sa aming probinsya.